Happy Monday morning, guys! And ito ang lunch natin for today. Mabilisan lang. Katsudon. Pork katsudon ito. And ngayong morning ko lang niluto ito. Pero yung rice, nireheat ko na lang yan. Sobrang pagod kami kahapon sa lakad namin. Kaya naman mabilisang lunch lang for today. Na-share ko na rin sa previous vlog ko kung paano gawin ito. If you want to check it out, check in na lang yung previous vlog ko na nagawa rin ako ng pork katsudon. Wala akong spring onions. Sana mas maganda kung may spring onions pa siya sa ibabaw. And yung girls, tig 1 piece lang. Pero si Cal at si Daddy, tag 2 piece sila ng katsudon. Yan ang first baon serye natin for this week, guys. Happy Monday. Morning! Morning. Good morning! Monday ngayon, flag ceremony. Kaya nagmamadali sila. Kaya kailangan nilang umalis. Say bye na. Mas! I already got masks. Okay. Bye! Your lunchbox, your cell phones. You know what to do. Bye. Love you. Bye. Ingat. Una ko nang pakita sa inyo to, yung nabili namin sa IKEA kahapon. Eloben. Kung ano man basa. Ano to, para sa... Bubuksan na lang ni Daddy para malaman niyo kung ano. Pero yung itsura niya, color black yung kinuha namin. Patungan to ng monitor niya. Para doon sa workstation ni Daddy, magpapalit siya. Kasi yung meron siya ngayon, ano lang yun, no? Parang wood lang na Daddy, no? Wood din. Hindi, pero bakal yung ibabaw niyan. Oo, pero bakal. Yung isa kasi parang wood lang talaga na manipis lang na wood. Ngayon, palitan na namin ng bakal. Yarn siya, guys. Ito lang bilhin namin sa IKEA kahapon. Kasi wala naman taga kaming kailangan masyado. Naglibot lang kami at nakapunta lang kami dahil dinala nga namin yung kids sa book fair. Kasi si Kambal gusto talagang pumunta ng book fair. Buo na pala siya. Iangat mo na lang nasa baba, no? Buong-buo na siya. Ayan. Parang din sana namin bilang sila din nung drawers na metal din. Pero sabi niya next time na lang daw. Pagsabay-sabay ng bibili, pati para sa mga bata. Sa ngayon, yan lang muna ang binili niya. Yan lang siya. Color black. Tapos, meron na siyang organizer na ganito. And, papatong lang yung monitor dyan sa ibabaw para nakaangat yung monitor niya pag gumagawa siya. Kasi pag nakababa, masakit sa leeg daw. Mas okay daw na ganyan niya. So, yan lang siya, guys. Mamaya pakita ko sa inyo iba pa naming mga pinamili. Good evening, guys. Gagawa ako ng dinner tonight. And ang balak kong gawin is burger steak. And ito gagawa ko ng sarili kong burger patty. And ito na yung mga pinaghalo-halo ko na ingredients. So, meron tong ground beef, may itlog, may caramelized onion, merong breadcrumbs, flour, garlic powder, onion powder, paprika, pepper, salt, and then 5 spice. Yun lang yung mga nilagay ko dito and nahaluin ko na to. Pagkatapos, pwede na itong prituhin today. And mamaya gagawa na rin ako ng aming gravy. Yun lang yung mga ingredients niya, guys. Haluin ko muna to and balikan ko ulit kayo. Ito na, guys, yung mga nagawa kong burger patty. 10 pieces yung ginawa ko. Hinati ko talaga siya para maging 10 pieces. Para 5 pieces yung nilutuin ko tonight. And then yung 5, tatabi ko para pang lunch naman nila bukas. Magluluto na ako ng burger patty, guys. Para after nito, gagawa naman ako ng gravy. Ang isang mali ko lang dito, tingin ko, hindi ko masyadong naliitan yung hiwa ng onion. Dapat gumamit na lang ako ng food chopper para hindi ako nahirapang maliit pa ng onion. Tinamad na kasi ako na paliitin pa siya. And here's our dinner for tonight, guys. Burger steak a la Jollibee. Ang sarap daw, sabi ni Bunso. Pinatikin ko nung sa kanya yung gravy kanina. Sabi ko, tikman lang niya. Then sabi niya, pati yung meat kailangan niyang tikman. And approve sa kanya. Nakatuwa naman, kasi mahilig talaga kami sa ultimate burger steak ng Jollibee. Kaso hindi na ako nagluto ng fries. Kasi parang mabubusog na kami sobra pag nilagyan ko pa ng fries to. Maybe next time. Kasi syempre gabi rin ngayon. Siguro pagkatanghalian kami. Sa ngayon medyo mas lighter na dinner. Pero ang lalaki ng patty na ginawa ko. And mabigat na to for dinner. Next time ko napapakita sa inyo kung paano ko ginawa to. Pati yung gravy. Wala na talaga akong oras para ipakita pa. Kaya bawi ako next time. Share ko din yung recipe nito kung paano gawin. Let's eat, guys! Chi? Anong lasa, Chi? Jollibee. Tastes good? Musta, Daddy? Sarap. Sarap? Anong lasa, Bunso? Nakatago ko sa mga tumbler. Anong lasa? Yeah. Masarap. Lasang Jollibag? Jolly Jeep. Sarap daw.
And mukha naman kasi kain na ng kain si Achi dito eh. Parang hindi na kami magkaibigan, parang hindi kami magnanay, wala na kayo kilala. Kain ng kain, masarap daw. Congrats sa akin. Ayan, let's eat guys. Si Shobe nawawala na naman. Hindi pa ako makakain guys sa sobrang pagod ko. Pagod talaga ako sobra, ayokong kumain agad. Kaya hinahayaan ko muna silang kumain and yan, tuloy-tuloy lang yung kain nila. Kain ulit tayo guys. Kapag may oras talaga ako, i-share ko recipe nito. Pagkita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Good morning guys. It's 5:40 na. And ito yung tsura ng bahay. Grabe, hirap na hirap akong bumangon. Talaga akong makabawi sa pagod ng weekend. And ito yung tsura ng ating dining area naman. And ito ang itsura ng kitchen. Grabe, pinupuno yung mga counter. Ito na siguro yung isa sa mga pinakamagulo rin ng kitchen. Mga, ano lang naman to, mga dishes na hinugasan, tapos mga, kung ano talaga nakapatong. Itong mga baunan na to, ito yung mga in-unbox namin kahapon. Mamaya ko papakita sa inyo kasama ng mga binuksan kong parcel kahapon. Ito naman, ito yung pinaplan kong gamitin nila for today. Kasi nga, burger stick ulit sila. So, parang gusto ko dalawang magkahiwalay. Wala, hindi pa dumating yung in-order ko na dalawang compartment na baunan. Sorry sa voice guys, kagigising lang talaga. And ito naman dito, meron pang steamer. Nilabas ko na yung mga gagamitin ko. Nag-preheat ako ng oven dahil si Shobe, hindi may sa burger stick. Kaya gagawin ko siya ng nuggets. And ito yung mga dry dishes na kailangan ayusin. Ganun din sa kabila, mga dry dishes to. And ito naman yung burger stick na kailangan kong lutuin, guys. Pinakikita ko na siya sa inyo kasi talagang baka habang nagluto ako, lilikpit-lipitin ko na sila. Dahil ayoko talaga na ganitong puno yung mga counter ng kusina. Naguguluhan ako and hindi ako natutuwa sa itsura niya. So, yan ang itsura niya. Makalat ang itsura. And lalo nang makalat ang itsura dito, guys. Ayan na. Warehouse na itsura. Ang gulo. Sobrang gulo talaga na. And, kailangan ko na itong i-haul. Napakatamad kong gawin yun. Kasi, hindi ako pwede magbuhat. Sabi ni Daddy kahapon, hintayin ko daw yung mga bata na gawin namin to. Kaso pagdating naman nila, pinagpahinga ko. And then, after nun, nagduto na ako ng dinner. So, wala na kaming time. Naawa rin naman ako na pagdating nila sa school, papatulong agad din ako. Gusto ko magpahinga sila. Kaya, ayan guys. Dapat today. Dapat na talaga yun. Magawa ko na to. Kailangan no excuses na. Tapos ito pa yung ibang pinamili namin sa IKEA. Hindi ko pa rin naho-haul. Haul ko rin yan. So, ayan guys. Pagluluto muna ako. At baka hindi pa ako umabot. Baka maliit pa yung mga bata. Kaka-vlog ko. And ito na ang ating baon for today. Same din ang dinner namin kagabi. Yung burger steak. Plus meron ding egg. Sunny side up na egg. Pero may batang naiiba. Alin ang naiba. Alam nyo na, ito. May batang ayaw ng burger steak masyado. Kinain naman niya kagabi. Pero talaga niya favorite yung burger steak. And ayaw niya lalo na hindi mainit na burger steak siguro. Kaya sabi niya, nuggets na lang daw siya today. Okay lang naman sa akin. Kaysa naman pag uwi niya, halos andun pa rin yung pagkain niya. Kaya mas gusto ko na, sige, palitan na lang yung pagkain niya. Para hindi masayang din syempre yung food. Pero sa tatlo kahapon, kay Daddy, kay Kyle, tsaka kay Achi, naku, walang pahirapan. Sobrang gustong-gusto nila to. Lalo na si Kyle. Nakailang ulit siya na kumain ng kanin at tsaka nanghingi pa ng burger steak. Sabi niya nga masama daw palang lutuin ko to, tataba daw siya lalo. Yan ang bagong serye natin for this Tuesday. Happy Tuesday, guys! Ayan, ready na yung mga bata. Patagilid yung lunchbox kasi malaki masyado yung lunchbox sa pinadala ko. Anak, ba't mo tinataganon? Huwag mong taubin. Sa'yo yun. Kay Shobe lang iba. Sa'yo yung sinasabi ko. Ayan, ready na silang umalis. And anong oras na rin? Sige na, bye-bye. Bye-bye. Si Daddy kakagising lang. I love you. Love you, bye. Ingat. Love you. Mask. Water bottles. Love ya. Bye-bye. Ingat. Tapos na ako maglikpit ng bahay, guys.
Yung living room lang, dining area, at saka yung kitchen pa lang ang nagagawa kong ligpitin. Pero yung mga rooms, hindi ko pa yun tapos linisin. Ito muna yung inuna ko. Dito sa sala, konting decluttering lang naman yung ginawa ko. Mabilis na tidy up lang naman siya. Dahil hindi naman ganun kagulo dito ngayon. And then dito naman, kinlear ko lang yung laman ng table, tapos pinasok ko yung mga laundry basket sa room para mamaya masikaso ko na yun. And naasar ako sa ilaw pala dito. Mga smart light yung nakalagay dito sa areang to. And nag-iiba-iba siya ng kulay, nagpapalit-palit siya, hindi pa rin naasikaso ayusin ni Daddy. Kaya nahirapan ako pa nagba-vlog. Maya-maya nagpi-flicker, nag-iiba yung kulay. Para siyang, ewan ko, nag-random siya. Ayan, katulad ngayon, dalawa yung wala. Tapos mamaya, iilaw ulit yan. Magiging warm light, normal na light. Minsan magiging purple. Nahihirapan ako mag-vlog. Para nag-a-adjust ako, bigla titigil ako. Kasi yung ilaw nawawala-wala naman. Sana magawa na ni Daddy yan. O ayan, nakita nyo? Ayan, nagbago yung ilaw. Purple yan, guys. O lahat sila meron na. Parang purple na light blue. Ganun na yung color niya ngayon. Ito naman ang itsura ng kitchen, guys. Nakapagligpit na ako dito din. Nakapag-vacuum na rin ako dito, pati sa dining area. Kanina, no, pagising, pinakita ko sa inyo. Ang daming laman dito. Punong-puno na yung mga counter, mga nakilerang mga gamit, yung mga dry dishes. Ito naman, yung mga dishes na to, mga bagong hugas na siya. Ito lang pinaka-top. Ayan lang yung mga hindi pa dry pa kanina sa mga kagabing hinugasan. Kaya iniwan ko pa rin siya dyan. And wala nang dishes. Nahugasan ko na kaagad lahat ng ginamit ko kanina. Malinis na yung counter dito. Wala nang kahit anong laman na hindi naman nagbebelong sa ibabaw na yan. Mukha na siya ulit kusina, guys. Kusinang malinis na masarap magluto ulit. Mamaya ulit. Pag naggawa na naman ako ng pang-dinner namin tsaka pang-baon nila bukas, magulo na naman ulit to. Pero ganun talaga. Pati yung counter dito, wala na siyang laman at nalinis ko na rin yan. Ito naman na yung dining area, guys. Wala nang laman yung table. Tinanggal ko na. Finally, nalagay ko na yung itlog sa ref. Tinanggal ko na yung mga hindi dapat nandito. Na-clear ko na siya. Pero syempre, yung warehouse ko dito na lumalaki na. Andyan pa rin sila. Pero inayos-ayos ko to. Mas maayos ng tignan ngayon to dito. Mas sinort ko ng konti. Ginilid-gilid ko pa ng konti yung mga groceries. Talagang kailangan niya nang umalis dyan. Kailangan niya nang maibhol. And kailangan niya nang maisiksik sa pantry. Kung saan ko siya pwedeng isiksik. And then ito yung mirror dito. Hanggang ngayon di pa nagagawa ni Daddy. Hopefully by weekend, sabi ko sa kanya, sana madikit na namin to. Kasi medyo, ayoko na nung itsura na dyan. Naasar na ako. Na-OC ako, guys, na may kulang dyang isang mirror. Yan na itsura ng kitchen natin, guys. Ang linis niya na ulit. Nakakatawa na ulit siya. Kanina, parang pagising ko. Na-stress agad ako sa itsura niya. Kasi ang gulo. Sobrang dami nakapatong sa ibabaw. Yung mga bata lang kasi naghugas kagabi. Pero thankful naman ako na ginawa nila yun. Kaya pag umaga, yun na lang talaga yung bawi ko. Tsaka ako kikilos ng pagliligpit dito. Lahat ng mga kailangan kong ibalik sa mga pwesto-pwesto nila. Kahit kanina, pigil na pigil ako. Gusto ko nang ligpitin kaagad bago ako magluto. Pero ginawa ko, nagsalang muna ako bago ako magsimulang magligpit-ligpit habang nakasalang yung mga niluluto ko tsaka iniinit ko. Ito naman yung view ng bahay from the aquarium area. Yung aquarium na hindi pa rin naaayos ni Daddy. Hopefully soon, magka-time na rin siyang gawin yun. Kasi maganda rin yung aquarium. Nakatuwa rin siyang tignan every morning. And nag-diffuse pala ako dito sa bahay ngayon ng peppermint. Para bumango naman yung bahay. Dahil syempre nagluto ako ng burger patty. Medyo maamoy sa bahay yun. Nag-air purifier din ako kanina. And then, tinigil ko na. And then, ngayon na mag-diffuse ako ng peppermint. Pasok naman tayo sa study room, guys. And, ayan. Magulo ngayon dito. Itong mga nasa center table, yan yung mga damit nila na kailangan nilang i-hanger sa mga closet nila. Mamaya pag-uwi nila, papagawa ko sa kanila yan. Itong mga bedsheet, kailangan ko rin ibalik yan sa closet nila. Ayan, ang bed. Hindi nakaayos, tapos walang nagsampay ng damit nila today. And of course, nakakalat din ang mga tsinelas, sapatos. Maaga naman sila natapos kanina. Nakita ko nakaupo sila sa sofa. Pero parang nakalimutan nila ulit na may kailangan silang mga ligpitin dito. Ayan ang desk ng mga bata.
Ang dami nakakalat ngayon. Sobrang makalat yung desk ng dalawa ngayon. Andito yung mga binili na lang mga comics. Tapos yung book, nung nag-book fair kami. Ayan. Ito yung binili nilang book sa book fair. Plus this one. And yan, magulo yung mga gamit nila ngayon dito. Si Kyle naman, di magulo yung desk niya. Pero ito kasi, nilagay ito para sa monitor yan eh. Kay daddy yan. And binigyan niya na kay Kyle since nagpalit na nga siya ng patungan niya ng kanyang monitor. Ayan lang naman ang kaganapan dito guys sa study room, sa kids room. Actually, mabilis lang naman to pero pinag-iisipan ko kung gagawin ko ba to o hihintayin ko umuwi sila at kailangan nilang ligpitin ito. We'll see kung anong pipiliin ko. Kung pipiliin ko na bang ligpitin to. Dahil mabilis lang naman talaga to para sa akin. Kaso ayoko rin makalimutan nila yung obligasyon nila. Yung responsibility nila na dapat nagliligpit sila ng kanilang bedroom. Last but not the least guys, itong master's bedroom. Actually nakapagligpit na ako kanina. Kaninang daming chargers dito. Inayos-ayos ko na yan. Pero naisip ko, iba-vlog ko to. Papakita ko muna sa inyo yung before. Kasi nag-request kayo na gusto yung makita yung mga before bago ako magligpit. So, ayan guys. Yan naman yung itsura ng ating master's bedroom. Konti lang naman, higaan lang naman yung hindi maayos. And then yung mga furnitures, kailangan lang ibalik sa pwesto-pwesto nila. And ito na pala yung binili naming napatungan ng monitor ni daddy. Ang ganda niya dito. Inayos niya na kagabi yan. Tuwang-tuwa naman siya. Kasi ito na, may drawer nga. Mas gusto niya na kasi mas naka-organize na daw yung gamit niya. Though may drawer din naman yung pinaka-workstation ni daddy. Konting ligpitan lang naman dito. Mabilis lang to. Pero hindi ko alam kung uupo muna ba ako, magpapahinga muna ako. Pagod na rin ako. Haggard nga yung itsura ko actually. Kasi pag umaga talaga, pag maraming ganong lutuan, mas napapagod ako. Pinaka-ayoko kasi talaga yung nagduluto dahil ang init sobra. Pag mainit, nahihilo ako. And napapagod ako sobra pag naiinitan ako. Wala namang aircon sa kitchen namin. Ito na nga yung mga baskets na pinasok ko, mga laundry basket. Malilinis yan, kailangan kong i-fold yan. And may isang bata nakatabi ko, na hindi nagtanggal ng higaan niya. Si Bunso yan. So, aayusin ko rin yan. So, yan lang guys yung mga liligpitin ko. And mamaya tatry kong pakita sa inyo yung after nung mga niligpit ko. Ito na lang, master's bedroom at saka yung kids room. Dahil napakita ko na sa inyo yung living area, dining area at saka yung ating kitchen. Aayusin ko muna tong master's bedroom. Babalikan ko you guys. And then after nyan, magpapahinga na rin talaga ako. Time check, it's 8:09. And tapos na ako magdinis ng master's bedroom. Sabi ko naman sa inyo, para sa akin mabilis lang talaga to. Siguro kasi lahat naman ng gamit dito may kanya-kanyang pwesto. Kaya naman, ang bilis lang ng pagta-tidy up. Ibalik mo lang sila sa mga pwesto nila. And voila, you're done na sa pagdiligpit. Gusto ko talaga, bago ko magpahinga, yung pwestuhan ko maayos na. Which is yung master's bedroom, yung tatambayan ko. Hindi ko kayang tiisin talaga na yung space na pagtatambayan ko magulo. Hindi lang ako makakapag-rest, guys. Hindi ako mapapakali and hindi ako makakapag-relax. Dahil yung mata ko umiikot at tinitignan ko yung mga kailangan kong ligpitin. Kaya naman, kailangan talaga maayos muna tong master's bedroom bago ako magpahinga. Sobrang natutuwa ako sa itsura ng master's bedroom namin ngayon. Itong blue and white na color scheme. Sobrang lamig niya sa mata. And feeling ko, lagi kami nag-staycation. Pag ganito yung color ng room namin, para kaming nagbe-vacation sa beachside. Para kami nasa Santorini. Oh, may pa Santorini pang nalalaman. So, ayan na muna guys. Magpapahinga muna ako. And may naghihintay din sa akin mga ligpitin. Itong mga laundry na kailangan kong i-fold pa. And after magpahinga, ito naman ang haharapin ko. And actually, may manang kasampay pa. Doon sa sampayan area namin. Puno pa yun. Kaya, hindi lang ito talaga ang liligpitin ko, guys. Pero sa ngayon, pahingo muna. 3:41 na guys, and nandito rin yung mga bata and successful. Nakailip ako kahit mga few minutes. Okay na sa akin yun as power nap. Dito lang ako natulog kaya pinapakita ko sa inyo to. Bago ako matulog kanina after kong mag-lunch, na-fold ko na tong mga laundry na kailangan kong i-fold. Pero hindi ko pa kinuha yung nasa sampayan. Bukas na siguro yun or mamaya kapag may oras pa ako or pag may energy pa akong gagawin ko rin yan mamaya. Pero ito na yung mga pinakita ko sa inyo kanina. Folded na siya ng maayos dito. Kailangan na lang ilagay sa mga
pwesto nila. Ito naman yung exercise ko today. Nakalimang akyat baba ako ng bahay para dito. Yan ang kapalit ng pagtitipid. Pagod naman sa pag-akyat baba at paglabas ng bahay para pagkuha ng Shopee delivery. Alam ko yung ilang sa mga parcel dito, nagamitan ko to ng 150 pa yung cup, tapos meron ding 100 yung cup. Pakita ko sa inyo mamaya kapag nabuksan ko lahat. Ito na yung mga parcel na na-unbox namin, guys. Ito yung para kay Achi. Ito talaga yung gusto niya, purple na tumbler. And nung order kami, out of stock na yung purple. Kaya ngayon in-orderan ko siya. Yung white niya, mapupunta na lang kay Daddy. Tapos itong Charmy na all night long. 10 na ang laman niyan sa isang pack. Tagdadalawa lang ang pag-checkout ko niyan. And cup at 100 yung nagamit ko dyan na voucher. Plus this one naman, cup at 150 na gamit ko na voucher dito. Plus naka-sale to. Nung mabili ko, alam ko nasa 169 lang siya. Tapos may 70% off pa na voucher. So, alam ko nasa 85 na lang ba yan? Hindi ko matandaan kung magkano. Pero mga ganun na lang ang presyo niya or siguro mga 90. And then, ito namang Vita Keratin. May 6 ulit tayo. Buy one, get one tong keratin. Ito namang deep prepare. May isa pang kulang. May isa pang hindi na di-deliver. So, hintayin pa yun. Bukas siguro nandito na rin yun. So, yan lahat yung binuksan namin, guys. And, ayan naman ang kalat na binigay niya. Ayusin na ni Kelto, maya-maya lang. So, ito yung mga parcel na pinagkaabalahan kong akyat babain kanina. And, patulog ako. Kung kailan napipikit-pikit ako, tsaka darating si Kuya. Tapos kung kailan sa CR din ako, tsaka magdo-doorbell si Kuya, at tsaka tatawag si Kuya sa akin para sabing nasa baba na siya. Salamat, Shopee! Hindi ko rin pala napakita ito kahapon. Ito naman yung in-unbox namin kahapon. Ito pa yung mga inabutan ng 150 off yata. Hindi ako ganun ka-sure. Pag nag-haul na lang ako, tsaka ko na lang ito i-detalye. Pero alam ko nagamitan pa namin ito ng mga 150 off. Kung di naman, 100. Pero sure ako dito sa Berry Nuts, 150 off pa yung nagamit ko dyan. Ito na yung mga lunchbox na in-order ko. Ito yung may dalawang partition. Ayan. Para kapag dalawa yung ulam nila, tapos rice, may ganyan na akong lunchbox ngayon. 1040 ml siya. And ito naman, dalawa lang yung partition, 700 ml naman siya. May mga in-order pa ako na 1040 ml din na dalawang partition, di pa siya dumarating. Gusto ko na may mga option ako sa mga baunan nila para hindi mahirap pa nagpe-prep din. Tsaka para kahit wala pa sila, pwede na ako mag-ready ng mga baon nila. Lalo na kapag gusto kong gawin ahead yung mga baon nila. Hindi ko maalala na yung mga presyo ng mga baonan, guys. Pero murang-mura ko na lang nabili tong mga to. Dahil doon sa 70% off ni Shopee. Ito pa, guys, ibang mga nabili namin sa IKEA. Plus, itong rubber plant na to. Totoo yan. Ang daming tatanong sa akin. Nandun ako sa IKEA habang nintay ko sila daddy na bumibili ng ice cream. Tatanong nila kung totoo ba to o fake. Kasi mukha talaga siyang fake. Ang ganda-ganda niyang tignan, oh. Pero totoo talaga siya. Kaya nga soil yung ilalim. Actually, nung unang bibilhin ko to, akala ko talaga nung una, fake siya. Kaya gusto ko siyang bilhin. Pero nakalagay nga na live plant siya. Sobrang ganda niya. And ang dami nga bumili. Nung kinitignan ko na to, para papatingin na rin yung ibang tao, nagtinginan na rin sila. And tinatanong nila kung totoo nga. Kasi mukha talagang fake. And mura lang to, guys. 1,290 lang tong rubber plant na to. Nakita nyo na may tsura, ang lagu-lagu niya, ang dami talaga niya. At least may mga pausbong na bago. Ayan, oh. May mga bagong palabas na ulit. Ang daming palabas na bago. Sabi nga ni Daddy, sure ba ako nabibiling ko tong plant na to, yung rubber plant. Dapat yung parang snake plant lang ang tawag doon. Kalimutan ko ng tawag doon. Yung parang tusok-tusok lang. Sobrang di ako maalam sa plant, guys. Dapat yun lang, yung maliit. Para pang lagay ko lang dito sa side table. Kaso nung makita ko to, natuwa na ako. Kaya ayan, ito na yung kinuha ko. Yun, mataas na siya. Nakita nyo naman, di ba? Siguro naiisip nyo na or na-visualize nyo na based dun sa background natin na chair, na egg chair, tsaka yung sa kama namin. Ganun siya kataas, guys. And very cheap to para sa presyo niya. Lalo na nung usong-uso yung mga plant. Hindi ka makabili siguro ng ganitong presyo. Next one naman itong cover ng mga iniinit sa microwave. Kailangan na kailangan namin talaga yan. Alam niyo naman last time, si Kyle, nag-init sa microwave.
Nasabog niya yung pesto sa microwave. Ayun, talagang super green. Yung kung ano nung sabog sa loob ng microwave. Kaya malaking tulong to na may ganitong pang cover ng food habang nagiinit sa microwave. And sobrang mura lang nito, 60 pesos lang yan. And the next one naman, itong anti-splatter. So, pag nagpiprito kayo, ito yung gagamitin nyo, palalagay sa ibabaw nung pan. And hindi naman kayo madalas magprito sa oil. Nag-air fryer kami, pero minsan kailangan to. Ang tasik din pa nagpiprito, natakot talaga kami. Lalo na ako, ayoko talaga nagpiprito ng mantika dahil natakot ako. And this one naman is 250 pesos. Sobrang laki na yan, guys. Sa kamay ko para ma-visualize nyo kung gaano siya kalaki. Next one naman itong white na soap bottle na to or dishwashing bottle. 40 pesos lang to. And dalawa yung kinuha ko. Actually, nag-isip pa namin kung bibili ba kami nito. Parang wala pa naman akong paglalagyan. Pero sabi ko, ang ganda rin. Titignan namin kung magamit namin to sa CR or sa kusina. The next one naman, itong dish brush. Gusto ko talaga to. Yung nire-refill mo na lang yung loob, lalagyan mo ng dishwashing liquid, tapos yan na yung panglilinis mo. And this one naman is 120 pesos. Medyo may kamahalan to, pero alam ko sa mga chinecheck ko, ganoon din talaga mga presyo na eh. Mas mura-mura pa nga yata itong 120 na to. And may bottle brush na rin kami. Ang ginagamit ko actually yung pangbano, panlinis ang bote ng baby. Pero ito nakita ko siya and mas mahaba to, lalo kapag yung mga malalalim nga na bottle, then mas magandang panlinis and mas walang hirap na. This one naman is 60 pesos lang, guys. Ang mura, no? Puro anik-anik lang talaga yung binili namin. Yung mga anik-anik na kailangan naman namin sa bahay. And next one naman is tong lint roller. 40 pesos lang siya. Makakabili ka ng pang-refill nito sa IKEA. Next naman itong sponge. Yan yung color niya, gray, guys. 60 pesos, 3 piraso na. So, kumuha lang ako ng 2 pack. Ito yung kauna-unahang dinampot ko, binili ko sa IKEA. Kasi sabi ni Daddy, 40 pesos lang daw to. Kaya sabi ko, ang mura. Kung 40 pesos. Nawamali ako nito ni Daddy, 150 pala to. Pero okay na rin naman. Ganun naman din yung mga presyo talaga nito. Iba't ibang color para sa mga bata na rin. So, ayan lang guys, yung mga nabili namin sa IKEA. Kasi wala naman kami talagang masyadong kailangan. And alam mo naman ako, pinipigilan ko talaga yung sarili ko. Ayoko nung basta bili-bili lang na hindi ko naman kailangan sa bahay at matatambak lang sa bahay. Pero may matitignan kami dong mga furnitures. Yun ang talagang window shopping namin doon. Gusto ko makita in person ano yung mga itsura dahil nagpaplano kaming mag-makeover ng mga rooms ng mga bata kapag nagka-budget na. Kaya titignan na namin para at least mabudgetan na namin yung mga yun. Kasama sa pinamili rin namin itong monitor stand ni Daddy. 1,590 naman to. Gusto ko talagang bilhin to kasi para kay Daddy dahil yung pinapatungan niya parang wood lang yung binili niya dati. And manipis na klase lang. Ito maganda na. Sturdy na talaga siya dahil bakal na siya. Tapos ito namang may drawer pa na maliit na wood lang. Natutuwa naman ako kasi at least nabilang ko siya ng gamit din dito para sa kanyang workstation. Mas maganda lang tingnan yung workstation niya guys kasi meron na siyang bagong monitor stand at saka mas functional din naman. At saka mas natatago mo yung mga clutter sa loob ng drawer. Good evening guys! Magluluto na rin ako ng dinner namin. Nakasara lang na. Magbibacon lang kami ngayon. Yung daw gusto ng mga bata. And habang nagluluto ako, ito, nag-ayos na rin ako ng mga groceries. Hindi ko alam kung dito ko ilalagay ito para i-haul. Dahil feeling ko nito kasya dun sa may kitchen area. Ito na guys, dito yung warehouse ko. Ayan, puro box na siya ngayon. Dahil nandito na yung mga groceries, nalatag ko na sa wakas. And ito pa yung iba. Ito naman mga toiletries and mga non-food. Diyan nakasalang yung aking bacon. And tinanggal ko yung mga laman dito. Nilipat ko muna sa kabila para pa naghugas sila mamaya. And ito, nire-ready ko na dito yung mga iba pang non-food na ilalatag ko din. Ayan yung sitwasyon dito, kaya hindi ko alam kung yun nandun sa may table tennis na table ay magkakasya ba dito. Kasi gusto ko sana sa isang lugar lang sila, dito lang sa kitchen lahat. Kaso sa itsura nito, parang ewan ko lang kung magkakasya. Tignan ko na lang pagkatapos namin mag-dinner, bukas ng umaga ko na ilalatag yun. Pero kung may energy pa ako, mamaya tatry ko siyang latag para bukas ng umaga, ma-haul ko na siya. Mostly kasi mga laman nito, yung mga snacks ng mga bata. Ito puro mga cookies. Ito yung mga kutkutin nila. Plus yung cup noodles dito. Asikasuhin ko na lang mamaya yung kompletuhin yung list ko para madaling mag-haul. Naka-Excel sheet naman na yun, pero iba kasi hindi ko pa nalilipat. Konti na lang naman yung mga hindi ko pa nalalagay sa listahan ko. Here's our dinner for tonight, guys. Mabilisang luto lang, pero sobrang patok sa lahat to. Favorite ng lahat to. Pag ito ang pagkain, walang problema.
Sarap na sarap yung mga bata at walang pahirapan sa pagpapakain. In-air fry ko lang yung bacon, tapos nag-scramble ako ng egg, and then may rice sa ilalim yan. Nilayeran ko din ng roasted seaweed. And then, nag-drizzle tayo ng sweet sauce. Yung sweet sauce is combination of mayo and condensed milk lang po yun. And nag-garnish pa rin ako ng roasted seaweed sa top para mas magandang tingnan. May mga green pa rin siya sa ibabaw. Let's eat, guys! Good morning, guys! Happy Wednesday! Isang baon lang pinrep ko today dahil si Daddy lang ang papasok sa office. Ang mga bata ay online class lang today. May gagawing board exam daw sa school nila, kaya online class lang sila ngayon. For today's baon, gumawa lang ako ng sunny side up and nag-fry ako ng longganisa. Homemade tong longganisa, ginawa ko to, guys. And syempre, hindi mawawala yung sausawan ni Daddy. So talaga niya yung sukang maanghang kapag kumakain siya ng longganisa. Mahilig si Daddy sa longganisa sobra, kaya naman natutuwa ako na nakagawa ako ng longganisa, nakapag-prep ako nito. So ayan ang baon seri natin for this Wednesday, guys. And then, mamaya na ako magpe-prep para naman sa lunch namin ng mga bata. Tapos na ako magdinis ng bahay, guys. Hindi ko na pinakita sa inyo yung mga before. Dahil konti lang naman yung nilinis ko, yung normal lang. And napakita ko na sa inyo yun nung previous day. Baka magsawa na talaga kayo sobra. Dito naman sa bahay, once na naayos ko na siya, naipwesto ko na yung mga gamit. Ang bilis lang mag-declutter dito sobra. Ang bilis mag-tidy up. Kaya yan yung number 1 tip ko sa inyo to keep your house tidy. Kailangan may place kayo for everything. Dapat lahat ng gamit nyo may sariling home din sila. Or else everyday talaga chaos. And yung mga family members, di rin nila alam kung saan nila ibabalik yung mga gamit. And lagi magiging magulo talaga ang bahay pag ganun. And kaya hindi ko na rin kayo inikot kanina kung ano yung before ng bahay. Kasi dito ako busy. Ayan! Nalatag ko na yung mga ihuhol ko. Pero sa ibang vlog to, guys, ha, pinapakita ko lang sa inyo. Ito nga pala yung UTI section namin. Alam ko na sasabihin nyo yan. Hindi namin ito uubusin ng 1 buwan lang o 1 linggo. Pang matagalang stocks na to, guys. Sinusulit ko lang talaga yung sale ni Shopee. And ito rin yung ilan sa mga pinili ng mga bata. Pinagbigyan ko silang pumili ng gusto nila. Ito naman dito sa dining area. Siyempre, wala pa rin laman yung dining table. Nakikip ko siya ngayon. And ito na yung warehouse area ko. Tara! Puro box na lang siya. Dahil nailatag ko na lahat talaga. Simula kahapon. And then today, naayos ko na tong mga to. After kong magluto, mag-prep ng baon ni Daddy, ito na yung inasikaso ko. Nakapaglinis na rin ako dito sa kitchen. And ito na yung tinapos ko. Kasi kailangan ko na talagang ayusin to, guys. Kailangan ma-haul ko na sila para mailagay ko na rin sila sa pantry. Ayaw ko na sila doon sa gilid na yon sa may dining area. Yung warehouse area ko, kung saan tinatambak ko, kung saan ko sila iniipon. And ito rin pala yung coffee nook namin, breakfast nook. And dito rin nakalagay yung mga toiletries na kailangan ko ring i-haul, yung mga non-food. And ito pa yung karugtong niyan. Hindi ko pa nga nalalagay yung mga tumbler, sasama ko rin yun sa pag-haul. And dito, malinis na yung sink. Nakapaghugas na ako ng mga kailangang hugasan yung mga nagamit ko kanina. Ayan na sila. Dito ko na lang sinama lahat. And itong area na to, hindi na ako naglagay ng mga kailangan kong i-haul. Para pag kailangan ko pa rin mag-prep ng food, meron pa rin akong pwesto, guys. Kasi ang hirap, mamaya magduluto rin ako. Wala na akong pwesto. Kaya nag-iwan talaga ako ng isang counter na to para pwede pa rin ako mag-prep ng food. Makapagpe-prep pa rin ako ng lunch namin. Kung hindi ko maayos lahat naman agad to at mabalik sa pantry. Sobrang nakakatuwa silang tingnan, guys, na nakaayos na ganito. And ang dami ko na pala talagang naipon. And I think more than 30k to o 30k to na worth na groceries. Malalaman nyo na lang yan sa grocery haul na vlog ko. Kaya abangan nyo yan, guys. Good afternoon, guys. 3:54 PM na. Pero talaga yung room yung papakita ko sa inyo. Papakita ko lang sa inyo yung mga na-deliver sa amin for today. Total of 10 parcels to today. And nakalimutan ko ipakita yung kaninang nandun lang siya na pagdating niya, yung itsura niya as parcel. Na-open na namin siya ni Kyle. Pina-open ko na kasi plan kong isama pa yung iba nito dun sa aking grocery haul. Pero yung iba ihihiwalay ko na rin talaga. And ito yung mga dumating nga ngayon. Ayan, meron tayong insulated mug,
Meron tayong tumbler. Yung tumbler na black para kay Kyle yan. Kasi yung tumbler na meron siya ngayon, sobrang laki. And ang bigat pag nandun lang sa school. Kaya binilang ko siya ng mas maliit na kapareho ng mga kapatid niya. And then, bumili ako ng baby powder, argan oil para sa buhok ko. Tapos, ito yung beta-keratin na naiwan pa. Doon sa mga last order namin, siya ay napahiwalay ng mundo. Ngayon na siya dumating. Then, in-orderan ko ng brief si Kyle. Yung bench. Mura lang yan. 228 na lang. From 339.75 ang 3 pieces na. And then, umorder ako sa si Lady na pressed powder. Susubukan ko pa lang siya. Never ko pang nagamit yan. Yung number 2 yan. Di ko nga sure kung okay ba yung color para sa akin. Pero ganyan yung kinuha kong color. So far naman, tinry ko siya sa kamay ko kanina. Medyo okay naman. And then itong mga glass containers. Diba? Nag-iipon talaga ako ng glass containers. Kasi sayang dahil nga meron naman mga voucher. Mura siya ngayon. Ang mahal ng ganito guys. Pag sa mall ka bibili, napakamahal ng mga to. Pero itong mga to, parang ito 95 yata. Dalawa na. And then, ito naman, di ko na maalala yung presyo, pero parang 158, dalawa na to yata. And, yeah, 158 kay daddy, ako 125 bili ko kasi minadagdag pa akong voucher. So, ganun lang ang presyo niya. Imagine 158 divided by 2. Yun lang ang presyo nito. And 1040 ml na siya. Ito naman, 700 ml to. Alam ko parang nasa 95 nga to. Dalawa na tong baonan na to. So, ayan guys, pinakita ko lang yung mga dumating sa inyong parcel today. And tingin ko baka tomorrow na yung last day ko ng pag-order sa Shopee. Kukumpletuhin ko lang yung mga tumblers, yung mga mug na binibili ko. Kasi balak kong yun ang mga pangre-regalo ko for Christmas. And nakapagawa na kami ng dinner guys. Tumulong yung mga bata sa akin. Ito yung creamy spinach na pizza. And napakita ko na to sa inyo kung paano ko siya ginawa nung mga last vlog ko. Balikan nyo na lang yun pag gusto nyo malaman kung paano ko siya ginawa. Preheat na yung oven ko, kaya ilalagay ko na siya guys. Bibake ko to for 20 minutes. Gutom na rin ako, nandito na rin si daddy. Late na kami nakagawa ng dinner dahil nagbablog ako, nag-grocery haul ako. And hindi pa nga tapos, kailangan kong putulin muna dahil kailangan kong isa lang tong dinner namin. Luto na yung dinner namin guys. And ayan na siya. For 30 minutes yata ito na nilagay namin sa oven at 175 degrees C. And mukhang yummy siya at ang ganda ng pagkakaluto niya ngayon. Let's eat guys! Tinay yung pizza ni Hachi. Grabe yung pool ng ng mozzarella. Ang dami kasi namin nilagay ng mozzarella this time. Kasi last time, walang pool. Di siya nag-stretch. Kasi bitin na bitin siguro yung mozzarella ang nalagay namin. Anak, ubos na yung cheese niyan. Sarap. Nakikipaglaban, oh. Patong mo sa table. Wala na kaming plate. Sige. Sige, kaya mo yan. Exercise. Sapa. Sige, lagi effort pa magbihis ngayon. Wala kasi siyang shirt. Kaya, nagsusot pa siya ng sando. Para daw mapakita niya sa inyo yung pull ng pizza niya. Gusto niya pakita yung mozzarella sa pizza niya eh. Patingin. Oh, contest to eh. Pahabaan. Pahabaan ng pizza, daddy. Walang cheese. Weh, tingnan mo nga. Tingin ko, di lang Ayan, oh. Hindi nakakain. Sa gilid. Isa pa. Kiachi, dami. Try mo. Wala. Weh? It's a fail. It's a fail. Try mo pa ulit. Meron yan. Ang malas mo naman. Yung first bite lang siguro. Kanina ang haba. Eh, baka nakain na ha-apple mo na lahat. Oh. Wala. Ba't kaya Achi ang dami sobra? Ginawa ni Achi lahat ng mozzarella. Hayaan mo, mamaya, abangan natin yung pool ng cheese mo. Kain muna kami, guys. Say, let's eat. How? Let's eat. Paano naman ito masayang pagpipihis niya? Ha? Sige. Sige nga, kagat mo ulit. Baka naman kasi ang nung kagat mo, nakakain mo na lang. Ang lit kasi ng kagat mo eh. Oh, di ba? Meron. Hindi ka na nalungkot. Di na sayang pagbibihis mo. Ayan guys, kain na talaga kami muna. Good morning guys. It's 5:40 AM. Ito pa itsura dito sa sala.
Meron pa rin tayong mga groceries dyan. Pagkatapos ko lang mag-vlog kagabi. And, grabe, hirap na hirap akong bumangon. Dahil napuyat akong mag-edit and hindi pa ako tapos. Kailangan ko pa siyang i-edit today para may up ko rin yan today. Dahil Thursday ngayon nakaschedule dapat yung vlog ko. Ito naman itsura dito sa kitchen. And ito lang yung hindi nahugasan. Yung isang pinaglagyan pa ng pizza. And the rest, nalinis naman ng mga girls. Andito pa lahat ng aking grocery haul dahil kagabi lang yun. At tsaka chinecheck ko pa nga yung vlog ko. Baka kasi may mga nakalimutan ako na isama. Which is meron nga. Meron ngang isa. And idadagdag ko na lang ngayon yun. Magpe-prep lang muna ako ng food, guys. Mag-reheat lang naman ako. Reheat ko lang yung pizza kagabi kasi yun lang daw ang gusto nilang baunin. And si Daddy, since meron pa kaming leftover na fried chicken, i-air fry ko lang yung nasasamahan ko ng sauce. And here's our lunch for today, guys. Today is Thursday. Ang request sa mga bata, yung pizza na ginawa namin kagabi, yun pa rin daw ang ila-lunch nila. So yung girls, tag 2 pieces lang ang gusto nila. Si Kyle, 3 yung ginawa ko. Ito yung sa kanya. Meron pa sa ilalim yan, 3 yan. And si Daddy, nilagyan ko rin ng 2 para meron din siyang pang breakfast or pang merienda niya. And ito naman yung lunch ni Daddy. Nag-air fry lang ako ng chicken. Reheat ko lang yun sa air fryer. And may chicken alaking sauce pa kami. Kaya chicken alaking ang lunch ni Daddy today. Kaya naman, hindi ganong haggard ang umaga. Lalo't puyat pa ako kagabi dahil nireheat ko lang lahat to, guys. Nireheat ko lang sa air fryer yung pizza tsaka yung chicken and then sa microwave lang yung rice at tsaka naman yung sauce ng alaking. Happy Thursday, guys! And sana nakabuo rin kayo ng baon serye nyo for the week. Ito na yung last na mga bata. Alam ko wala silang class bukas. Online class lang sila. Pero parang hindi pa sure kung mag-online class sila dahil baka daw may ECA day sila. Pero si Daddy, syempre may baon pa rin yun bukas. Ayan, paalis na sila, guys. Kakababa lang ni Daddy. Babay na, magbabay na kayo. Pinakita ko lang sila para naman makapagbabay. Bye, ingat, love you. Dala cellphones? Yes. Okay, bye-bye, love you. Tapos na ako mag-tidy up itong sala, guys. Sobrang konti lang naman yung ginawa ko. Nag-straighten up lang ako ng mga pillows at saka inayos ko lang yung throw blanket dito. Dahil wala naman masyadong kalat dito sa sala. Ang problema ko na lang is yung sahig. Dahil nakikita ko na marami na namang dumi yung sahig namin. Hindi lang masyadong kita sa camera. Pero wala pa akong time gawin yan. Tatapusin ko muna yung grocery haul ko. And mag-edit muna ako bago ko asikasuhin yung pagba-vacuum. Makapaghihintay sa akin ngayon ang sahig namin. Kailangan mauna ko muna ma-upload, guys, yung ating grocery haul. Sa kusina, ganun din. Yung sahig din ang kailangan linisin. And nakapagligpit na ako agad dito after ko mag-prep ng food nila dahil mabilis lang naman yun. Ayan na, wala nang dishes sa sink. Nakapaglinis na ako dito pagkatapos kong mag-prep ng lunch nila. Mamaya ko na kayo ililibot, guys, sa master's bedroom. Pag naayos ko na yun, and pati sa kids bedroom, sa study room. Ito naman ang itsura ng master's bedroom, guys. Nakapagtanggal sila ng mattresses nila today. Thank you, mga anak. And ayan lang yung mga kailangan ko namang ligpitin. Mabilis lang naman to. So malamang maki-quick tidy up din ako dito bago ko magsimulang mag-edit. Dahil tingin ko, hindi ko matitiis yung itsura nito habang nag-edit ako. Lalo lang ako hindi makapag-focus sa pag-i-edit. Tapos na akong mag-tidy up ng master's bedroom, guys. Ayan na siya. Pwedeng-pwede na akong mag-edit dahil hindi na ako maaasiwa sa itsura niya kapag magulo. Hindi ko kasi talaga kayang gumawa ng ibang bagay pag nakikita ko na yung paligid ko ang gulo-gulo. Hindi ako makapag-focus, hindi ako makapag-concentrate, and mas bumabagal lang ako. Mas hindi ako nagiging productive kapag ganun. Mabilis ang tidy up lang naman tong master's bedroom, kaya might as well gawin ko na bago ko magsimula ng ibang gawain. Mamaya ko na kayo ililibot sa study room, guys, sa kids room. Mag-edit muna talaga ako. And titignan ko kung aabot ako na malinis ko yon ngayong araw. For sure naman magagawan ko ng time yun. Pero yung mapakita ko pa sa inyo, yun ang iniisip ko kung magagawa kong pakita sa inyo. Pero I'll try my best para ma-video ko rin yun para makita nyo rin naman.